Praise. Isang pinagpalang Blessed Mother's Day po sa bawat isa. Pwedeng palakpakan po natin ang mga kananayan. Bago po tayo mag-umpisa, hindi kayo na ipanalangin eh. Kailangan maipag-pray kayo, di ba? Bago po tayo mag-umpisa, basahin po natin ang Biblia in the book of Proverbs chapter 19 verse 14 that houses and wealth are inherited from your parents, but a good wife is inherited from the Lord. Kaya yung mga kalalakihan natin, 2 beses na kayong pinagpala ng Panginoon na number 1, eternity, yung salvation. Pangalawa, meron kayong pinagpalang asawa. Ang dami po ng sakripisyo ng mga kananayan, ha? I just want to honor and appreciate whether you are a single mom, whether you are a widowed, whether you are married until now, you've done a great job. Alam niyo bakit? Ang daming pagbabagong isinakripisyo ninyo eh. Number 1, nagbago kayo ng last name. Number 2, nagbago kayo ng bahay. Number 3, nagbago kayo ng katawan. Kita-kita naman sa inyo na pinagpala kayo. At kita-kita, huwag niyong papabayaan ang inyong mukha dahil lalo kayong bumabata because you do it gladly. You do it joyfully. At tunay nga, isa kong masasabi na ang mga nanay natin, mama, mother, mudra, ano pa bang pwede? Na pwede nyo tara, mamita, lahat-lahat na. Whatever you call your mother, your nanay, tunay nga na ilaw kayo ng tahanan. Bakit po kayo ilaw ng tahanan? Hindi lamang nagliliwanag kayo sa paalala sa amin. Kundi kagaya ng liwanag ng araw at liwanag ng buwan, hindi tumitigil ang inyong bibig na kami ay laging sermonan. Dahil bakit nyo kami sinesermonan? Ayaw din namin yung ginagawa ninyo eh. Pero kailangan namin tandaan. Sabi nga ng isang tinatawag na humor story, ang nanay o ang babae, kahit na pareha silang tama ng tatay, mali pa rin ang tatay. Kapag mali na ang nanay, mali pa rin ang tatay. Yan naman napakaganda. Kaya patuloy ang liwanag sa inyong buhay. At bukod doon, pinagpala kaming mga asawa ninyo dahil ang sabi pa ng salita ng Diyos in Proverbs 18 verse 22, He who finds a good wife finds favor from the Lord. Ang makatagpo ng isang mabuting asawa, ito ang ganda, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. Bakit? Ibibigay sa inyo ni Mister 500 piso, pero mapapakain nyo yung buong pamilya hanggang kinabukasan. Hindi just a magician, but you are like God. You are a miracle-working God. Ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay, kaya ninyong pakainin ang 10 ninyo sa pamilya. Kung kayo 10, 5, kaya ninyong pag-aralin sa kakarampot na pagpapala. And then you are a miracle-working creation of God. Kaya nga nilikha tayo ng ating Panginoon, kawangis niya eh. So kung anong abilidad na meron sa Panginoon, mga tatay, next month na po kayo, i-congratulate Huwag kayong magsaselos. Sa susunod naman yung mga nanay natin, kahit kayo parang tatay, huwag niyong kunin yung parangal para sa tatay. Tapos na inyong parangal at araw-araw pinararangalan tayo ng Panginoon dahil every gising is a blessing from the Lord. Kaya nga po, ipanalangin po natin kung kayo merong katabi sa inyong, tingnan nyo naman, sabihin nyo, ang ganda-ganda mo. Baka magselis si Mister, sabihan mo, Mister, yung asawa mo Huwag mo sabihan yung katabi mo, sabihan mo yung asawa mo, ang ganda-ganda mo. Kagaya ka ng isang tinatawag na wine. As it age, it becomes sweeter, di ba? Hindi yan nalolosyang, hindi yan tumatanda. Kaya yan tumatanda, siguro hindi minamahal ni Mister. Pero kapag yan ay minamahal ni Mister, ang sabi ng Biblia, in one part of 1 Peter, ang isang babae, chapter 3 yata yun, ang isang babae ay bumabata kapag on the inside, nararamdaman niya ang pagmamahal. That is how powerful love is. Kaya ipanalangin po natin ang mga nanay before we start. Alam ko na napakahirap po maging nanay. Ang sabi nga doon sa kaninang sinend sa akin ng isang kapatiran, what is the best job? A president can handle the country. A policeman can give us security. A doctor can heal. But no one ang makakapantay sa pagiging nanay. Meron ka ng tagalaba, may tagaluto ka na, may tutor ka na. That is the most high-paying job. Pag gumawa ka kaya ng tagalaba, 500 kada isang laba. Eh yung nana, hindi na ba? Magkano na, Sister Rosil? 800 na, di ba?
May taga-laba ka na, may taga-plancha ka na, may taga-facial ka pa ng mukha, may taga-linis ka na ng kuko. Talagang hindi po namin mapapantayan ang ginagawa ninyo. Bukod doon, multiplier ba kayo? Kaya you've done a great job. You did a great job. Palakpakan po natin ang Panginoon sa inyong buhay. Kasi kung iisipin ninyo, kung hindi kayo binigay sa inyong asawa ng ating Panginoon, malungkot ang aming buhay. Bakit? Kaya nga nilikha ng Panginoon ng babae para magkaroon ng companion, para magkaroon ng kikwentuhan ng katagumpayan. Bakit ka nabubuhay? Una, nabubuhay ka para sa Panginoon. Pangalawa, nabubuhay ka para meron kang kwentuhan ng patotoo mo sa buhay. Isipin nyo kung lalaki lang ang nilikha ng Panginoon, ganong kalungkot kaya ang mundo? Di ba? Yes, you are considered as a flower, as a lily, pero kayo yung nagbibigay ng kulay. Dahil pag hindi namin naririnig ang boses ninyo kada umaga na kami sinesermonan, hindi kami nagiging motivated at inspired sa magtatrabaho. Di ba? Kaya nasalamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa dahil isang katibayan na kayo'y malusog kapag kayo'y madaldal. Dahil pag hindi, ang katotohanan po, nakikita ko to sa misis ko, kay Mami Alita, kahit kanino. Pag matahimik yan, there's something wrong. Tama po ba? Natatawa si Nanay Boji. pag merong mali sa bahay, tahimik si Nanay. Pero kapag yan ay ganadong-ganado, lahat makikita niyan. O bakit yan madumi? O bakit yan basa? Lahat. Yan yun na. Tandaan nyo, kaya sila ay madaldal dahil wala silang ibang kakausapin kundi kayo. Anong gusto mong kausapin nila? Yung asawa ng ibang kapitbahay mo? Mas maganda na ikaw ang kausapin nila dahil ang isang pamilya ay lumalago sa pakikipag-usap sa bawat isa. It's about communication that makes us in union. When we communicate oftenly, kapag lagi tayo nag-uusap, isang bagay lamang po ang aking nasaksihan dahil syempre may pamilya na rin po tayo, nagiging matalino ang isang bata, kakaiba yung kanyang katalinuan kapag yung bondage, yung bonding ng family, talagang close. Hindi siya mahirap turuan kasi nagkakaroon siya ng confidence. Nagkakaroon siya ng trust. At higit sa lahat, alam niya na kahit siya'y magkamali, nandyan na kanyang magulang, lalong-lalo na ang nanay. Kaya nga natatandaan ko, nung ako'y bata pa, kulang na lang ang nanay ko, si Mami Alita, ang pumunta sa stage . Para akong loro . Lahat ng tinuturo niya sa exam, yun yung sinusulat ko . Kaya nga sabi ni Pastor Ken sa ni Brother Harney, Sir Jong, ba't pag nagtuturo kayo parang wala kayong binabasa? Dati, minememorize ko. Alam niyo, kumbaga sa recitation 100, pero ngayon, ang Diyos nang naglalagay ng salita sa bawat salita na isasalita po natin. Ipanalangin po natin ang mga nanay. Pwede po bang i-request natin si Brother Harney na ipanalangin ang mga kananayan? Brother Harney, nasan ka? Brad, nasan ka? Nasa dulo. Dahil talagang, kung wala kayo, walang magiging presidente ng Pilipinas. Kung wala kayo, walang magiging pastor. Kung wala kayo, walang magiging chef. Kung wala kayo, walang magiging attorney. Tatandaan mo, merong pinag-umpisahan . Hindi naman pwedeng mga anak kaming mga kalalakihan. Lumalaki lamang po ang aming tiyan, pero hindi kami pwedeng mga anak. Kasi hindi kami binigyan ng Panginoon ng reproduction. You have that miracle to reproduce. And when reproduce, it means that you produce a new life. You give a new hope. You give nourishment. You give everything para matustusan ang inyong mga anak. Kaya nandito po si Brother Harney to pray for our mothers. Hello. Sige po, tayo po ang mga kananayan po natin at yung mga katatayan at yung mga ibang mga kabataan, iunat po natin yung kanang kamay po natin para sa mga kananayan. Yes, Lord. Panginoon, Diyos, sa aming Ama, maraming salamat po sa oras sandali nito. Amin pong ginadalangin sa iyo ang mga kananayan po nito. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po sa kanila ng panibagong buhay, panibagong kalakasan at kasipagan at kalakasan na arugain kami. Simula pa lang kami bata. Panginoon, binigyan mo po sila ng kalakasan upang magkaroon po sila ng kakaibang yung iniisip po nila na hindi madali para po sa amin na kami arugain at maging parangalan ng kanilang mga asawa, bigyan ng makakain. Sinabi nga ni Pastor John kanina na pinagkalooban mo sila ng karunungan paano magluto sa kanilang tahanan, paano alagaan ang kanilang mga anak, bagamat sa dami na kanilang ginagawa. Panginoon, sila pa rin po ay binibigyan mo ng kaligayahan at kalakasan.
at katapangan, Panginoon, sa mga nanay. At alam po namin, aming Ama, hindi po madali ang kanilang ginagawa, bagamat sa kanilang mga sakripisyo, minsan nagkakaroon pa rin po ng pag-iisip ang kanilang mga asawa. At Panginoon, sa oras ng dali nito, aming Ama, aking pong dinadalangin ng mga kananayan na ito, ano man po ang desire ng kanilang puso, ano man po ang kanilang mga iniisip para sa kanilang pamilya, ito po ay tugunin mo. At dinadalangin po namin, ano man po ang kanilang mga desire ng kanilang puso, ito po ay aming inaangkin at tinataas po sa iyo ang dakilang pangalan. O Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, patuloy mong bigyan ng karunungan ng mga kananayan nito na sila ay maging masipag, maging matatag sa kailang mga gagawin at sa kailang mga iniisip pa. Kung gusto po nila magnegosyo, Lord, bigyan mo po sila ng wisdom at knowledge and understanding at ano man po ang kanilang mga pangarap sa kailang buhay at sa kailang pamilya at sa kailang mga nakito po ay itugunin mo sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga kailangan, kagalingan, pagpaparangal, parangalan mo rin po sila, Panginoon, sa oras na dali na ito, aming Ama. Napakabuti mo pong Diyos. Salamat po muli, aming Ama, sa mga nanay na ito, sa aming mga magulang na walang sawa, na kami po ay minamahal sa kabila ng aming mga kakulitan, Panginoon. Salamat! Napakabuti mo pong Diyos. Sa iyo po ang natapapuri pa salamat in Jesus' name. Praise God. Isang bagay lamang po, continue to bloom. Patuloy kayong mamulaklak. Tandaan ninyo, hindi pwedeng magiging lanta kayo dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kasiyahan sa inyong buhay. And you will continue to flourish and you will continue to be productive. Pwede pa nga kayo magkakaanak kung gugustuhin ninyo Di ba? Marami si Sarah, ano ayaw nyo? Di ba? Kung si Sarah nga, at the age of 90. But before we go to the preaching, mga kapatid, sino dito hanggang ngayon naghihintay ng kanilang pagbabala? Ayaw nyo na lang hinihintay. Sino naghihintay dito ng kagalingan? Sino naghihintay dito na makasama ninyo ang pamilya ninyo sa gawain ng Panginoon? Sino naghihintay dito na patawarin kayo ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakasala ninyo? Maybe minsan naiinip kayo. Marahil minsan, sa sobrang haba ng paghihintay, napapagod na kayo, ayaw nyo nang maniwala, gusto nyo na lang tanggapin yung mga nangyayari sa iyo. But I just want to remind you, do not lose hope. Even though that you have struggles today, remember, there's always hope. And when there is hope, there is faith. And when there is faith, remember this, kapag merong pananalig, it means that you know your God. Dahil ang sabi ni Pablo sa Book of Timothy, I know whom I believe. Kapag kilala mo ang iyong pinagtitiwalaan, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka manghihina. Because He holds your future. Ang prayer mountain, hindi ito magiging matagumpay kung hindi naghintay ang mga naunang pastor. Ay, nakita nila si Sister Bergie sa halagang 500, kailangan paramihin mo yun ng 1 linggo. Nakita nila kung paano pupunta sa prayer mountain, na kailangan sumakay ng bus, sumakay ng jeep, pero ngayon may sariling van ng church. Nakikita mo yung transformation At ma-appreciate mo yung malaking pagbabago when the rain starts to pour out. Kasi minsan tigang na tayo sa buhay Tuyong-tuyo tayo sa buhay dahil parang puro problema na lang na narating sa aking buhay. Puro normal na lang. But the God that we serve, He is a supernatural God. Mas matagal yung pagpapala, mas matagal yung iniintay mong katugunan sa ating Panginoon. Mas masarap ang tinatawag na pagtanggap mo sa bawat himala ng ating Panginoon kasi may excitement. Kasi alam mo yung pain, alam mo yung tears, alam mo yung mga bagay na hindi mo maunawaan na bakit ganito, Panginoon? Kaya nga sabi ng kantang ito, in the season of waiting, teach me patience. Sa panahon ng paghihintay, huwag mo hayaan na ang aking bibigay magreklamo. Sa panahon ng aking paghihintay, huwag mo hayaan na ako'y magdalawang isip. Ayaw kong gawin ang sarili kong kaparaanan. I just want to do your will. Ang sabi nga nung isa kong pinost na mula sa isang mangangaral, God will honor the promise when you honor the process. Igagalang ng Panginoon ang kanyang pangako kapag ikaw ay ginalang mo yung proseso niya, yung breaking, yung pruning. Masakit yung pruning Pero just always remember this. Kailanman hindi tinalikuran ng ating Panginoon ang pangako niya sa iyo.
yung binhi ng kanyang pangako ay buhay. Maaring iba ang nagtanim, pero ikaw ang aani. Sige, Brother Abed, ang ganda ng kantang ito. Kung mapapa-flash natin sa screen para masundan na ninyo. Can we stand up? Can the church stand up? Because we need that seed of faith in the middle of your doubt. In the middle of your weariness. Maaring parang pinapanawan ka na ng pag-asa. Maaring parang namamatay ka na sa problema mo. That God that we serve, He is the God of resurrection. He is the God of restoration. He is the God of the new life. Barely breathing, do you see me? Hear me, Lord. I believe you, but help me see you. I need to know you're hear me, Lord. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all He is working out all things for you. the field of doubt, plant a seed of faith. You are working, I'm growing in the trial and through the storms. In the waiting, teach me patience. Remind my heart that I'm not alone. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant the seed of faith. I'll stand the rain. Let it rain, 'cause things start to change. So let it rain, it won't stay the same from the glow. So let it rain, 'cause things start to change. So let it rain, it won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. Let it rain, let it rain. Cause things start to change. So let it rain, it won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. Let it rain, let it rain. From glory to glory, you're writing my story. Let it rain, let it rain. You're writing my story. Let it rain, let it rain. Panginoon, sa umagang ito, ilagay mo nga po sa bibig ng inyong lingkod ang napapanahon na mensahe na mag-aahon sa kanila, Panginoong Yesus, sa kumunoy ng problema na kanilang dinadaungan, O God.
Magkaroon ng pagbabago, Panginoong Yesus, ng panahon sa kanilang buhay. Magkaroon ng panibagong buhay, panibagong kapangyarihan, panibagong pananaw, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Let there be a mighty transformation, O God, so that in our life, O God, we will glorify you, O God. It is you who wrote our story, Panginoon. Kaya oras na ito, Panginoong Yesus, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami na makilala ka, makita ka, maunawaan ang iyong mga kaparaanan, Panginoon. Let doubt be gone. Ang pagdududa, ang pag-aalinlangan ay mawala sa aming buhay, Panginoon. Lord, lahat ng aming iniintay, ito'y maganap ng daglian at mabilisan simula sa oras at sandaling ito. Like what David said in the book of Psalms 27 verse 13, that we are still confident to see the goodness of the Lord in the land of the living. Kung ang aming mga kapatid, Panginoong Yesus, ay napromote na sa iyo, God, hindi kami papayag na kami mapapunta sa piling mo na hindi namin nararanasan dito sa lupa ang mga nararanasan sa kalangitan. Kaya Panginoon, patuloy mo kayong palakasin, O God, ang iyong salita ang maging liwanag sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, ikaw ang laging maluwalhati at mapalanganan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating music team. Alam kong short notice ito, kagabi ko lang sinabi kay Brother King at talagang hindi nila inurungan yung kantang ito. Dahil napakaganda na ng kanta, only through the storms of life doon tayo mas titibay. Diba, nung nakaraan nga pong mensahe natin, tinanong ko sa inyo, sino ang gusto ng problema? Walang may gusto ng problema. Gusto natin pagpapala. But only in problems, we go in a due process. Dahil sa pagdaan natin ng tamang proseso, that you are not having a shortcut of it, that's the time you learn a lot of things. Maraming bagay ka na matututunan. Naiibigin mo ang iyong mga kapwa. Maraming bagay ka na matututunan. Ang iyong kahinaan, na laging kailangan mo ang ating Panginoon. Dahil dinadala ka ng ating Panginoon sa mga bagay na hindi ka pamilyar. Dahil kapag pamilyar ang laging ginagawa mo, you become complacent. Kasi alam mo, meron ka ng confidence nangyari na sa akin yan noon, kaya alam ko na ang dapat gawin dyan. Pero ginadala ka ng ating Panginoon sa panibagong sitwasyon na wala kang alam, kundi ang nais ng ating Panginoon to trust in Him. Kaya nga mag-uusapan natin, ang titulo po ngayong umaga ng aking mensahe, it is about unchangeable. Hindi nagbabago. Anong ibig sabihin ng hindi nagbabago? In Hebrews chapter 13, at dito po tayo magsisentro agad sa mensahe ngayong umaga. In Hebrews chapter 13, verse 8, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoon ay siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Lahat ng bagay, everything in this world changes. Kawala-wala na nga lang, ang sabi ko nga po sa inyo, nagbabago ang inyong muka. Mula sa kayo ay pagiging sanggol, nagmamature, nagkakaroon ng wrinkles. Sa mukha pa lang, nagbabago na eh. Sa katawan, nagbabago, tumatangkad. Kung hindi ka naman pinagpala ng Panginoon ng katangkaran, pinalalapad ka naman ng Panginoon. Ang presyo ng bilhin. Nung 1990s or year 2000, yung 500, 1,000 pesos mo, puno yung cart mo. Yung 500, 1,000 pesos mo ngayon, baka 5 or 6 na item lang yon. Tama po ba? Pero ang sinasabi ng Panginoon, siya ay hindi nagbabago. Everything will change. But His love is always the same. Hindi nababawasan ang pagmamahal ng ating Panginoon sa iyo. Sa kabila sa iyong pagkakasala, sa kabila ng iyong mga shortcomings, mas lalong iniibig ka ng ating Panginoon. Dahil napakaliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, when the sin is increasing, the grace of God is increasing. So parallel. Kaya kung ating makikita kung ang ating Panginoon sa panahon ni Moises, hinati niya ang dagat, kaya niyang hatiin ang dagat ng iyong buhay na punong-puno ng problema ngayong oras at ngayong araw na ito. Kung ating Panginoon ay bumuhay ng patay sa katauhan ni Lazarus, kayang-kaya din niyang buhay ng mga patay kung gugustuhin niya sa pamamagitan ng iyong buhay. Kung sa panahon ni Elisha at sa panahon ni Elijah, sa kabila ng sunod-sunod na kahirapan sa paligid, doon sa kakapiranggot na lalagyan, pinarami ng ating Panginoon yung sustainment, yung tinatawag na source and resources
na dumali dun sa pamilya hanggang sa matapos yung tinatawag na famine, hindi nila naranasan ang kakapusan. Nararanasan nyo ba ang kahirapan sa paligid? Dapat hindi nyo nararanasan. Kaya nyo nararanasan ang kahirapan sa paligid, number one, because of the news. I remember when I read one of the books of Smith Wigglesworth, ang sabi niya kay Lester Sambral, do not go in our house na may dala kang newspaper. Why? Because the news are the best source of gossip, are the best source of fear. Di ba? Ano yung takot na ilalagay? Na magkakaroon ng tanggalan ng trabaho, magkakaroon ng digmaan. Kailangan ng news lang na dala-dala sa tahanan ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nagpapalakas, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, ang salita ng Diyos ay mabuting balita. Ang dyaryo hindi maglalagay ng mabuting balita. Tandaan mo, hindi ka masasatisfy. Why? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa abroad at ikaw ay tinatawag na meron kang, yung nagtatrabaho ka dito pero ang kita mo ay sa abroad, ano tawag nga po ba doon, Sister Rachel? Outsource, ganyan ba tawag doon? Yung mga BPO, dollar ang sweldo mo. Pag sinabing lumakas ng peso, masamang balita yan. Pero magandang balita yan sa mga Pilipino na hindi dollar ang kinikita. Dahil mas lalong dadami yung kanilang pera. So what I am trying to say, instead of listening to different kind of news, just focus on the Word of God. Ang sabi ni Smith Wigglesworth, nung ako'y matutong bumasa at matuto na mag-aral ang salita ng Diyos, walang ibang libro na akong binasa kundi ang salita ng Diyos. So what I am trying to say, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung pinagpala ka noon, kaya kanyang pagpalain ngayon. Huwag mo sasabihin na ikaw ay matanda na. Ang sabi ng aking kausap na isang pastor, kamusta na ang tatay mo si Bishop Greg? Nagtuturo pa rin ba siya? Retire na ba siya? Sabi ko sa kanya, Sir, Pastor, my dad will never ever retire because every time that we are doing the will of God, we are doing the ministry, it is a source of refinement. Walang pagre-retiro sa buhay. Hindi ang kalabaw ang tumatanda lamang. Kapag ikaw ay masaya sa presensya ng ating Panginoon, ikaw ay patuloy na magiging bata dahil ang kalakasan mo ay ang ating Panginoon. Hindi mo ang kalakasan ay ang pag-eehersisyo, hindi mo ang kalakasan ang kinakain mo, ang kalakasan mo ay ang ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ang nagbibigay ng ligaya sa iyong buhay. Ang ating Panginoon ang nag-uutos sa bawat selula ng iyong katawan na ikaw ay maging malusog, malakas at pinagpala. So your yesterday's faith is valid until today. But your yesterday's anointing is not valid today. Paano yun, Brother Jonathan? Your yesterday's faith is valid today, but your yesterday's anointing is not valid today. It is like this. Yung pananalig natin na ginamit ng mga nauna sa atin, iisang pananalig lang yon. It is in faith in Jesus Christ. Hindi nagbabago yon. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, how God will honor you. And without faith, it is impossible to please God. Ano ba yung pananalig? Yung paniniwala mo ng lubusan sa Panginoon, hindi nagbabago yon. Kung si Pedro nakalakad sa tubig, kung si Jesus kumuha ng pambayad sa tinatawag na bibig ng isda, kaya mo rin gawin yon. Kung si pastor ay nakakapagpagaling, kaya mo rin magpagaling sa pangalan ni Jesus. Because we have that same faith. And God will honor your faith. God will not honor what you are doing, but God will honor your faith. Napakaliwanag na sinasabi ng Hebrews 11:6 And without faith, it is impossible to please God. So what is the access? What is the door? What is the key for you to have the attention of God? It is faith. Hindi nagbabago ang pananalig. At ang pananalig, ito hindi tinitingnan yung pag-iisip. Kaya hindi nagbabago ang tinitingnan ng ating Panginoon. Do you still have that same faith kahit madali ang gagawin mo? O mananalig ka lang ba ng kakaiba kapag malaki ang problema mo sa harapan, malaki ang hinihingi mo sa ating Panginoon? Ang sabi ng Biblia, if you have that small mustard faith, you can say to the mountain, be moved, and it will transfer. Kapag meron kang pananalig na kagaya lamang ng isang butil, hindi sinasabi ng Panginoon, great faith. Yung problema mo, pwede maging promosyon sa iyo ng ating Panginoon. Yung sakit mo, pwede maging patotoo at maging hamon sa mga taong may sakit. Kung ang ating Panginoon, ito nga ang problema ng ating church today, hindi church na biyaya ng Diyos.
church in the whole. The earlier church before is so powerful na kapag may nagpapanalangin, nagsisigalingan. A lot of testimonies, a lot of miracles. But the problem of the church today, parang wala na yung ganung kapangyarihan. Just imagine, in the early church before, like in the book of Acts, tandaan nyo, God will not act if you will not act. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag may nakita kang may sakit, ipanalangin mo. Huwag mo resetahan ng gamot. It is not psychological. Everything starts on faith. Lahat na yung magtatapos. Ang karunungan ng tao, merong tinatawag na limitasyon. Pero ang karunungan ng Panginoon, nobody can measure and limit God. Because He is the God of miracles. He is the God of breakthrough. He is the God of impossibilities. What is impossible to God, what is impossible to man is possible to God. When you act in faith, God will act also. Tingnan nyo, bakit nasulat ang tinatawag na Book of Acts? Because all of the disciples acted. Kumilos sila eh. Hindi na sila basta naghintay. Anong ginawa nilang pagkilos? Ang ginawa nilang pagkilos, sila lagi nagtitipon-tipon araw-araw. Every morning, the Book of Acts is telling us, they join together, they gather together every morning in one accord to pray and to fellowship again and again. Ano ang naging resulta? And none of the church members lack. Kaya nagkukulang ang bawat isa sa inyo. Kasi ang focus ninyo pagtatrabaho. Eh ano sabi ng Biblia? Seek ye first. Hindi sinabing seek the solution. Hindi sinabing seek yung tinatawag na kaparaanan. Hindi sinabing hanapin mo yung mga naiisip mo na possibility na napag-aralan mo sa mga libro mo na pwedeng maging solusyon sa problema. But the Word of God is very clear. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So sino daw po ang unang hanapin mo? Ang Panginoon. Dahil kapag hindi mo kasama ang ating Panginoon at inuna mo lamang yung natutunan mo, inuna mo yung instinct mo, sa mga babae, ang tawag doon yung intuition, yung gut feeling, yes, it might be right, pero laging tatandaan mo, walang kwenta ang pinagtatrabahuan mo. Para kang nag-iipon sa isang sisidlan na butas. Tingnan niyo, mas mapalad nga po kayo kung sa natural. Kayo sumisweldo ng akinsi at katapusan. Kayo meron mga benefits. Tama po ba? Kayo may negosyo. Pero natanong nyo ba ang mga pastor kung anong pinagkukunan ng resources or ng source? Bakit ang mga pastor ay nakakatulong sa mga kapatiran, sa mga kapuspalad? Because we know the secret thing. It starts in prayer. Dahil kapag ikaw ay nanalangin at tumawag sa Panginoon at pinag-aralan mo at pinusuan mo ang kanyang negosyo, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Mismong yung tinatawag na tuition fee mo may magbabayad. Mismo yung paggasolina mo may magbibigay. Mismo yung kakainin yung pang-araw-araw may magbibigay. Hindi sa dahil hiningi mo sa kanila. Dahil never sa inyo humingi kami ng pangangailangan namin. Pero ang Diyos ang humipo ng puso ng tao dahil nahipo namin ang puso ng Panginoon. Kaya tutustos at dadaloy ang pagpapala sa bawat isa. If it is true to us, it will be true to you. Kapag pinusuan natin ang paglilingkod at pakikipagniig sa ating Panginoon, ikaw ang susuko sa pagpapala ng ating Panginoon. Kaya ikaw ang sumusuko dahil hindi mo pinupusuan. Makikita po natin, one good example is Reverend Reinhard Bonnke. Kaya huwag kang titingin sa iyong nakikita, tumingin ka lagi sa kalakihan ng ating Panginoon. Kung hindi ito pinagtsagaan ng ating mga kapatiran sa pangunguna ni Pastor Kenneth, hindi pagpapalain ang lugar ng Morales Building na ito. Naalala ko, nasa third floor po tayo nun eh. Di ba? Si Aris ang laging kasama ni Pastor Kenneth. Lagi niya sinasabi sa kanyang broadcast na pag si CR siya, sinasama niya si Aris dahil namamatay-matay yung ilaw, merong mga agiw, ang dumi, hindi mo alam kung may boses ba naroon. Pero dahil nagpatuloy, hindi siya nadismaya. Kahit man iilan umaten ng Bible study noon, kahit man 3 palapag ang iyong nilalakad, dahil wala namang tinatawag na elevator, kagaya ni Brother Reinhard Bonnke, ang sabi niya, I have a vision
to preach in the million of Africans in Africa. But my church that God has given me has only 5 members. Mas marami pa kayo. Mas marami pa tayo. Pero sa kabila niyo, hindi siya nadismaya. Because I know whom I believe. I know His voice. Dahil alam niyo bakit? Kahit parang walang nangyayari sa iyong buhay, parang paulit-ulit na lamang, always remember this, have a great attitude. Why? And sabi ng Book of Job though your beginning is small, hindi mahalaga kung maliit ang pag-uumpisa mo. But when you have the right attitude, the right faith, your latter end will greatly increase. Magkakaroon ka ng malaking pagbabago sa iyong buhay na makikita mo paano nangyari ito, Panginoon, paano ang pagkilos mo, hindi mo ito mauunawan. Sapagkat kapag kumilos ang ating Panginoon, ito'y mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iyong isipan dahil ang pananalig ay laging kataliwas o kabaliktaran ng iyong pag-iisip. Ikaw ay nagkikwenta, by this time makakabayad ako ng bahay, pero ang gusto ng Panginoon, kaya kanyang bigyan ng pambayad ngayon pala at magtapos ang iyong pangungupahan. Matapos ang iyong pag-iempleyo. Because promotion cometh from God. Because when you are in motion, God will have His promotion. Kaya kailangan galaw-galaw. Hindi pwede naghihintay ka lang. Hindi pwede kailangan na, Lord, I want to see first. Ang simbahan ngayon, ganun ang tinitingnan Ang tanong nga sa akin ng isang pastor, paano nakapagpatuloy ang simbahan ninyo, pastor? Hindi nagtatrabaho ang pastor sa inyo. Hindi kagaya sa amin, meron kaming trabaho dahil hindi kami nagpo-full time. That's how God is. Because I know my God. Pag pinagtrabahuan mo ng buong puso mo at hindi ka nakatingin sa sweldo at sa allowance mo, if you are working in the company, if you have a business, huwag mong tingnan ang kita mo. Huwag mong tingnan kung bibigyan ka ng overtime ng iyong boss. The secret thing is life is whatever you do it for the glory of God. Ang mga pastor, kami po, 3 weeks na kami puyat ni Bishop. Hanggang gabi, may pinupuntahan kami. May love gift, yung iba wala. It doesn't matter, hindi kami nakatingin sa pera. Pero kapag ang Diyos ang nagbuwelta ng pagpapala sa iyong buhay, higit pa ang akinsi at katapusan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Magtapat tayo sa Panginoon. Dahil kapag nagtapat ka sa Panginoon, yung pinagtatrabahuan mo, pagpapalain ka. Pag ikaw ay nagnegosyo, huwag mong tingnan yung kita mo. Tingnan mo kung paano ka magiging pagpapala sa tao. At makikita mo yung negosyo mo. Alam niyo ba bakit napaka-unlad ni McDonald's? Although hindi siya matalo ni Jollibee din. Di ba? Sabi nga, the only franchise that cannot beat McDonald's in the Philippines is Jollibee. Hindi matalo-talo ni McDonald's si Jollibee. Di ba? Kahit saan may Jollibee Pero pareha sila pinagpala. Alam niyo bakit? Because they learned the secret thing. Alam niyo po ba si McDonald's? He is the biggest supporter of Salvation Army. They are feeding a lot of people. They are evangelizing. Si Jollibee din. Si Jollibee, hindi man siya nag-evangelize, but he is generous on giving discounts. Tama po ba? Pag nagbigay ka ng isang senior citizen discount, kabuuan yung iba. Ito lang ang sayo, ito lang ang para sa senior. Tama po ba sa mga senior natin? Di ba? Ganon. So, it tries to prove that when you have faith in God, hindi mo titingnan yung inilabas mong pera. Kasi inilabas nila yun eh. Although it is deductible sa kanilang tax, sa mga accountant natin, pero hindi nila tinignan yun. Ang tinignan nila, gusto nilang magpala. Kaya kapag ikaw, binigyan ka ng trabaho, huwag mong tingnan kung may overtime. Kung hindi ka man binigyan ng overtime, dinaya ka man ng employer mo, sila naman ang mananagot sa Panginoon, basta ikaw, sagot ka ng ating Panginoon. Tatrabaho ka na lang din eh. Tatrabaho ka lang, you do it with excellent. You do it with a heart. You do it with an extra mile. It doesn't matter kung ikaw ay udyo kanina. Huwag ka nang tumabaho dyan, hindi ka naman yayaman. Yun ang sinasabi ng mundo, hindi ka naman yayaman, hindi mo naman yung kumpanya. Pero pag nasubukan mo na that same effort, that same energy, that same love ang binibigay mo sa ibang tao, ang ating Panginoon, higit pa ang pagpapalang bebelta sa iyo. Si Reinhard Bonnke, sa kabila na lilima lamang ang kanyang miyembro at nakita at pinakita sa kanya ng Panginoon, there are 450 million Africans that needs to be evangelized. So sabi ko, napakarami nun . Samantalang Pilipino, 100 million lang. Sa bagay, Africa naman yun . Isang kontinente na yun .
And while I am meditating about that 450 million, the Lord has put into my mind, ano ba ang nakapaligid sa'yo? Tubig. Ano ba nakapaligid sa daigdig? Hindi po ba almost 80% of it is water? So sa madaling salita, itong mga tubig na ito ay parang tao na nakapaligid sa atin. Kaya ang kailangan natin, mag-double time tayo na magligtas ng kaluluwa. Ang simbahan na hindi nagliligtas ng ang simbahan na hindi nagliligtas ng kaluluwa ay simbahang walang pagmamahal sa ating Panginoon. We must be a reaper of soul. Kailangan nagliligtas tayo ng kaluluwa. Hindi mahalaga kung alam mo ang ebanghelyo. Sabihin mo lang kagaya ni Mother Teresa, Jesus loves you. Maging mabuti ang inyong pakikitungo sa kanila. Just a smile and it will change their attitude in life. Dahil lagi po natin tatandaan, pumunta nga po ako sa isang patay this weekend. Nandun yung kabigatan ng aking puso. Nandun yung kabigatan ng aking puso, not to be judgmental, hindi para maging righteous person, dahil only God is righteous. Pero nandun yung kabigatan ng aking puso, like Reinhard Bonnke. Sabi, nagpe-pray nga ako habang nakaupo sa upuan sa isang tinatawag na, ano ba tawag yun? Chapel. Sabi ko, Lord, halos 70% dito bakla, gusto ko makapangaral so that they will know the truth. Pero yung 70%, sabi ko, Lord, ayaw ko silang mapahamak. Ayaw ko silang hindi maligtas. Pero Panginoon, bigyan mo ako ng katapangan. Kaso hindi ako binigyan ng Diyos ng katapangan. Pero Lord, sa susunod na pagkakataon, pag may ganito, Panginoon, kahit hindi ko kilala itong mga tao, gusto kong mangaral, Panginoon. Just imagine, the Word of God says in Romans 1, verse 18 yata o verse 25, they exchange the truth with the lies and serve the created things rather than the Creator. Napakaliwanag ng salita ng Diyos eh. Ang sabi sa Revelation 21, pag ikaw ay bading, tomboy, bakla, whatsoever, you will directly go to hell. Remember this, truth will always hurt, but truth will set you free. It may hurt you, but God said, I will heal you. Kasi kapag masakit, totoo. Ang gusto ng tao kasi nungalingan. Pero kapag katotohanan, magbibigay ito ng kaligayahan sa iyong buhay. Ang problema ng ating simbahan sa kabuuan sa oras at sandaling ito, we do not have that authority. Dahil ang gusto lang natin ay umaten ng gawain ng Panginoon. Bakit ko po nasabi? In the earlier church, kapag nagsalita ang isang lingkod ng ating Panginoon, the demons flee. Natatakot pa nga eh. They tremble eh. Diba? Pero ngayon, napakahaba ng manalangin, halos maubos na ang 30 minuto, pero hindi pa rin gumagaling sa sakit. Why? Because we lack that relationship with God. Dahil kapag meron tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon, number 1, matututo tayong magpatawad, matututo tayong magpakumbaba, matututo tayong ibigin yung mga hindi kaibig-ibig. At bilang resulta, ang ating bibig ay ititikom natin. We will not be a self-righteous person. I am a sinner, but God loves me while I am yet a sinner. Inibig ako ng Panginoon, hindi dahil sa ganito na ako. Inibig ako ng Panginoon habang hindi pa ako kaibig-ibig. Kaya ibigin mo na yung anak mo. Ibigin mo na yung asawa mo. Ibigin mo na yung kapitbahay mo kahit hindi ka ibig-ibig. Dahil sa pag-ibig lamang ang susi para bumukal ang pagpapala ng ating Panginoon. Dahil lagi po natin tatandaan, ang pananalig ay hindi nagbabago. Bakit? Anong sabi ng Hebrews 11:1? Pwede po ba natin basahin? Ang pananalig hindi nagbabago, pero yung anointing nagbabago. Kung sa panahon ni Moises, ang sabi ng Panginoon, tuktukan mo ang bato at lalabas ang tubig. Sa pangalawang pagkakataon, sabi, utusan mo. Pero hindi sinunod ni Moses. So anointing changes, but faith doesn't change. Ang sabi dito, now faith is the substance of things that we hope for, the evidence of things that are not seen. So what is faith? It is the evidence of the things that we do not see.
Hindi mo pa nararanasan ang kagalingan ngayon, pero manalig ka na ikaw ay pinagaling na ngayon, kaya pumunta ka sa bawat gawain ng ating Panginoon kahit meron kang iniinda sa iyong katawan at mararanasan mo ang kagalingan. Huwag mong hintayin ang kagalingan. Lakaran mo ang kagalingan. Huwag mong hintayin na meron kang maging pamasayan. Sabi ng isang kabatiran natin, Brother Jonathan, di makasimba. Wala akong pamasahe. Pamasahe lang, hindi ka dadalo sa gawain ng Panginoon. Eh di bigyan ng pamasahe. Pero sabi niya, lagi akong walang pamasahe. Bakit wala kang pamasahe? Wala po kasi akong trabaho. Bakit ayaw mo magtrabaho? Mapili po ako sa trabaho. Huwag kang pumili ng trabaho. Hayaan mo na mag-umpisa ka sa mababa, pusuan mo, alaban mo, manalangin ka. Eh kahit anong mangyari. Lagi kang magiging wala. Sabi ko, lagi kang magiging walang pamasahe kung hindi ka magtatrabaho. Bibigyan kita ng pamasahe, pero hindi pwedeng kada linggo bibigyan kita ng pamasahe. Kailangan matuto ka rin ng magtrabaho. Because God doesn't tolerate the lazy. If you read the Word of God in Proverbs 13, that lazy people are the most dangerous people. It's not my word. It's the Word of God. Kahit anong sabihin niya ng pangarap, kahit anong sabihin niyang pangarap ng Panginoon sa kanya, kung hindi niya lalakaran, hindi magaganap ang pangako ng ating Panginoon. Dahil hindi nasulat ang libro ng mga gawa kung hindi gumawa ang mga disipulo ng ating Panginoon. So kailangan natin ng paggawa, kailangan natin ng paghakbang. Kung gusto mong umunlad, magtanim ka. Because always remember this, when you are in waiting time, that's the season of planting time. Sa panahon na ikaw ay naghihintay at parang walang nangyayari sa iyong buhay, doon ka mas lalong dumalo ng gawain ng Panginoon. Doon ka mas lalong mag-pledge. Mag-umpisa ka sa maliit kung hindi mo kaya ng malaki. Dahil you are calling those things that are not as though they were. At ang sabi nga ng Biblia in Malachi 3 verse 6, para mas lalong patibayan itong Hebrews 13:8 that God doesn't change. He is the same yesterday, today, and forever. For I am the Lord that changed not. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang tao ay nagbabago. Pero kahit mabago-bago ang isipan ng tao, ang Diyos ay hindi magbabago. Sigurado siya sa pagkatawag sa iyo. Sigurado siya sa pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Kaya ang kailangan mong gawin ay laging hanapin at magsiyasat sa iyong sarili. Panginoon, ano ang gusto mo para sa aking buhay? Huwag kang kumilos na ikaw ang nauuna. Hintayin mo ang ating Panginoon at habang naghihintay ka, ikaw ay humakbang, ikaw ay nananalangin, ikaw ay laging nagko-confess at makikita mo isang araw ang asawa mo ay binago na ng ating Panginoon. Huwag mo hintayin ang pagbabago. Maraming pagkakataon, nakikita natin sa ating buhay na parang walang nagbabago. Pero in reality, may nagbabago. Dahil ang unang nagbabago ay ikaw. Binabago niya ang pagiging maiinipin mo. Ang sabi ng Biblia, do not fret. Ano po ba yung fret sa Tagalog? Sister Rachel, ano ang fret? Huwag kang mabalisa. Huwag kang mainip. Maraming beses na sinabi ito ng Biblia. Kaya kapag ikaw ay naghihintay, tinuturuan ka ng ating Panginoon na laging magpasalamat sa Panginoon because only your praise, only your worship to God is your weapon for your victory. Kaya maraming tao nababalisa, ang gusto nila, I want it now. But you are not yet prepared. Ayaw ng Panginoon na masayang ang pagpapala. Ayaw ng Panginoon na masira ka kung hindi pa ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon dahil inihahanda ka ng ating Panginoon na huwag masira. Sigurado naman ang pangako ng ating Panginoon eh. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos, I am the God that doesn't lie. I am not a man, ang sabi ng Numbers 23. Ako hindi kagaya ng tao na nagsisinungaling. What I have promised, I will make it happen unto you. Maaari si pastor, makakalimutan niya ang pangako niya. Pero ang Diyos hindi niya makakalimutan ang pangako niya. Dahil ang Diyos ay hindi ulyanin, ang Diyos ay kahit napakarami ng pinoproblema, hindi ito balakid sa Kanya because He is an omnipotent and an omnipresent and an omniscient God. Alam ko sa simbahan, sa mga kapatiran, marami nakakalimot ng utang. Hayaan mo na yun. Kung nakakalimutan nila. Pero ang mahalaga, makita nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Alam mo ba ang iyong katayuan?
bilang isang anak ng ating Panginoon. Hindi ka dapat nasisira o napapaluhod ng problema. Tingnan mo, if we have an omnipotent God at ikaw ay anak ng Diyos, what do you have? Kung ang Diyos ay puno ng kalakasan, anong meron ka? Puno ka dapat ng kalakasan. Si kaaway, si Satanas, ang demonyo, maliit lang kalakasan na meron siya. Siya'y talunan. Pero kahit siya'y talunan, nakakapagtagumpay siya sa'yo, alam mo kung bakit? Even though that he has only a little strength, a little power, a little influence, pero kahit meron siyang maliit, ginagamit niya. Ang problema sa bawat Kristiyano, sabihin mo sa katabi mo, ang problema sa iyo, kapatid, magaling kang magchismis, pero ayaw mong gamitin ang iyong kapangyarihan at iyong otoridad sa salita ng ating Panginoon. Kaya nakakapag-overcome ang kaaway sa iyo, ikaw dapat ang overcomer. Hindi dapat yung kaaway. Kaya nakakapag-overcome ang kaaway sa iyo dahil ikaw, nasa iyo na ang lahat, ang kapangyarihan, you are the head and not the tail, you are above and never beneath, you are in front and never behind, pero ayaw mong gamitin. Kung hindi mo gagamitin ito, yung kaaway na kahit mahina, makakapuwing din sa iyo. Tayuan mo at lakaran mo ang salita ng Diyos. Though it will hurt you, but it will make you stronger. Ang buhay, hindi madali ang daanan. Kaya nga walang gusto sa may hirap na daanan ang gusto ng mga tao sa expressway. Ano sabi ng Biblia? Wide is the gate to destruction, but narrow is the gate to the eternal life. Ang gusto natin lagi blessing. But before the blessing, there will be a breaking. Before a blessing, there will be a process. Before a blessing, there will be a lot of adversary na kakalabanin mo. Unang-una, yung pagiging maliit ng isipan mo. Yung sinasabi ni Pastor, hindi naman mangyayari sa akin yan. Bakit hindi pwedeng mangyari sa'yo? Hindi ba we are just in the same heaven? Hindi ba we have the same God? But what differs us is we have a different faith. Not every Christians have the same faith. Maaring lahat kayo nakaupo dyan, pero magkakaiba tayo ng pananalig. Pero kailangan pagkaisahan natin, magkaroon tayo ng isang pananalig sa ating Panginoon that He is. He was before, and He is today, and He will be tomorrow. That He is the God that always answers everything that you ask. That He is your Jehovah Jireh, that He will provide all your needs, that He is your Jehovah Rapha, that He will heal you no matter what situation you are through. Tingnan po natin mga kapatid. God is the author of your life. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoon ang may likha, may sulat, may akda ng iyong buhay? Kung naniniwala kayo na may likha siya ng iyong buhay, remember this. He is the author, but you are the executor. You need to execute what He writes. Hindi pwedeng pa-memory verse lang tayo. Pinakita ko nga nakita ba yun ni Nanay Perlita sa ni Brother Ed? Pinakita ko nga, may mga bukol ako sa dibdib eh. But it doesn't matter. Kung paano pinagalingan ang tatay ko, pagagalingin din ako. Hindi ako pinanghinaan kung si pastor ka na kinuha ng Panginoon. I have a different story. I know whom I believe. And if I die, I die. And if I live for the glory of God. That is faith. Kaya sabi ni Reinhard Bonnke, in order for revival to come, just continue on preaching and preaching until that 5 person becomes a 150 million Africans. Hindi mahalaga kung 5 lang kayo. We are not after the audience. We are not after the people. We just want to do the will of God, to preach and preach. Paul said to his people, Paul said to the Roman soldier, I am not concerned with what people will say. Hindi mahalaga kung anong sasabihin ninyo. Ang mahalaga ang sasabihin ng Panginoon. Ganito nga yun, explain ko sa ating kapatiran sa Green Hills. Ang pastor, hindi niya kailangan depensa ng sarili niya. 2 bagay yan eh. Ang pastor, sasabihin ng ibang tao, mahirap yan, walang kwenta yan, wala yung savings, mahirap yan, kaasa lang yan sa tithes. Yun yung isa. Yung isa naman, ang sasabihin niyan, yung pastor na yan, korap yan. Di ba? Parehas eh. Yung isa sasabihin, walang kwenta, mahirap yan, walang buhay dyan. Kaya nga, sa bangko, tandaan nyo sa bangko, hindi na honor ang pastor. That's the reality.
Pero yung iba naman, pag nakabili ng sasakyan or bahay, sasabihin naman ng iba, ay, kinuha niya lahat ng pera ng simbahan. Wala nang allowance si pastor. Kaya, ang laging sinasabi ko sa kanila, both extremes, wala kang lulugaran dyan. What matters most ay ikaw ay tapat at transparent sa harapan ng ating Panginoon. Ang tao lagi may sasabihin. Ikaw, kahit ikaw malinis ka sa gobyerno, lagi mayroong sasabihin na ikaw ay corrupt, kahit wala ka namang ginagawa, dahil yun ang tao. Ang tao ay mainggitin. As long, sabi nga ni Samuel, I am here in your front. Nasa harapan niyo ako. Husgahan ninyo ako. If I steal money from you, if I get immorality, nasa inyong harapan ako, sabi ni Samuel. Pero wala kayong nakita isang butas dahil ang pinaglilingkuran ko ay Panginoon. Because I fear God. Kaya mga kapatid, anong oras na ba? 12:05. 10 minutes lang po. Kaya mga kapatid, ang ating Diyos hindi nagbabago. Patuloy kanyang iniibig, patuloy kanyang hinihintay. Ang tao ay naiinip, ang Diyos ay hindi naiinip. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos In the book of 1 Peter, ang sabi doon, that God is not slow with His promise. Hindi siya mabagal. Gusto niya na walang ni isa man sa atin ang mapahamak. Hindi niya pinaparusahan agad ang mga masasama. At ikaw na matuwid, bakit parang pinaparusahan ka ng Panginoon? Hindi ka pinaparusahan ng Panginoon. Nire-refine ka ng ating Panginoon. Yung masasama, kaya binubuhay, huwag mong sasabihin, ay mahaba buhay niyan, masama yan Alam mo bakit mahaba ang buhay nila? Dahil gusto ng Panginoon, pagtapos ng kanilang buhay dito, siyempre, ang sabi ng Hebrews 9:27 for we are appointed to die once. And after that, judgment. Ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal na hindi nagbabago, diba? Gusto niya, bawat buhay na idinadagdag niya, magkaroon ng tao ng pagbabalik loob sa kanya. Kaya huwag mo sabihin na, ba't di ba namamatay masasama? Tanda mo, kahit gaanong kahaba ang buhay ng masama, mas mahaba ang kanya magiging buhay ng kahirapan sa kabilang buhay. Di ba yung mayamang lalaki? Sinasabi niya sa anghel, pwede mo sabihin mo kay Abraham sa mga kapatid ko, yung mga kapatid ko magbago na ng buhay, wag silang sugal na sugal, wag silang inom ng inom, dahil mahirap ang buhay dito sa impyerno. There's no turning back after this life. Kaya nga sinasabi ko kapag ako napunta sa mga lamay, sa mga patay, just always remember this, like what the Word of God says, learn to number your days. Bilangin nyo ang mga araw ninyo. Mangarap kayo na parang hindi kayo mamamatay. Pero bawat araw, ituring ninyo na parang mamamatay kayo. Lakayan yung pangarap ninyo, na parang walang katapusan ng buhay ninyo sa mundong ito. Si Pastor Ken, bago pa man niya makasama ang Panginoon, nakita na niya na napakaganda ng prayer mountain. Base doon sa sinasabi niya sa mga radio preachings niya. At ngayon, ang sabi nga ni Sister Jen, nila Brother Harney, sabi ko kay Brother Harney kanina, pwede nang dumaan si Santa Claus doon sa ating chimenea. Gagandahan na lang natin, galingan na natin. Let us do our best. Because God deserves the best. Because He always give the best. Don't settle for good. When God wants the best in your life. Huwag ka lang makontento na ikaw ay sumisweldo lamang ng katapusan. Ang gusto ng Panginoon, walang katapusan na pagpapala ang dumaloy sa inyong buhay at magkaroon ka ng negosyo. Ikaw ang magpasweldo sa kanila at turuan mo rin silang magnegosyo. Pag mas marami kang pera, mas marami kang mapapakain. Pag mas marami kang pera, mas marami kang pastor na matutulungan. Pag mas marami kang pera, marami kang kamag-anak matutulungan. Pero iwasan mo lang na sambahin ka nila. Kasi baka mamaya, sila'y nakatingin na lamang sa'yo. Tito, pahingi po ng pang-tuition. Okay lang paminsan-minsan. Okay lang na ikaw ang makakita ng pangangailangan nila. Pero huwag ka nilang sasambahin. Dahil kapag sinamba ka nila, kukunin ka ng Panginoon. Because God is a jealous God. Sa ating pagtatapos, although kagaya ng sabi ko po sa inyo, hindi pa dapat magtapos. Si Abraham, sabi ko sa inyo, ang pananalig hindi nagbabago. Si Abraham, nang inutusan ng ating Panginoon, hindi siya nagtanong, saan po ba yung aking pupuntuhan? Ngayon uutusan ka lang ni pastor. Ikaw, pumunta ka dito. Mangaral ka dito. Ikaw, magtanim ka dito. Hindi po, may gagawin pa ako sa bahay.
When you walk in faith, you walk in obedience. Hindi mo kailangan ng dahilan. Ito po ang isang failure ng bawat Kristiyano. But despite of our failure, always remember this, God is faithful. Ang problema ng bawat Kristiyano, ang laging iniisip natin ay ang ating sarili. Kaya hindi tayo umuunlad. But Jesus is telling you, are you willing to lay down your life for those people na hindi nakakilala sa ating Panginoon? Are you willing to serve? Pag laging iisipin mo ay pang sarili mo, yes, magkakaroon ng tinatawag na meat, matutustusan, pero pagod at pagod ka pa rin sa buhay. Pero kapag inuna mo ang ating Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Matthew chapter 24, heaven and earth may pass away. Everything on this world, ang trabaho mo magtatapos. Ang sasakyan mo maluluma, masisira. Ang mga mahal mo sa buhay, papanaw at papanaw yan. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, Psalms 49 verse 2, greatness, your fame, your victory, whether you are bad, you are good, whether you are holy or not, you will die. You will die like an animal. Both low and high, rich and poor together. Ang sabi sa continuation nun, you will die. Lahat tayo mamamatay. Pero ang katanungan, ibinigay mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Kaya nga, isang naging burden ko, dun sa pumunta ako sa isang libeng, Lord, tunay nga patayin mo ang aking sarili, O God, at lagi ang Espiritu mo ang sumama sa akin. Kahit napapaligiran ako ng mga hindi nakakilala sa iyo, gusto ko maging daluyan ng iyong pagpapala. Dahil nasa balikat ko ang kanilang dugo kapag sila'y namatay na hindi kanila nakilala. It's not about religion. It's about relationship. And when you have an anointing, hindi naman tayo kagaya ng dati na kayo pupunta kayo sa impyerno. Masasaktan sila. Ang kailangan nila makita yung pag-ibig ni Kristo sa buhay mo. Si Jesus, masakit magsalita sa mga nakakilala sa Panginoon. Pero sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, siya'y malumanay. Kailangan you need the context. You need to know the context. You need to know the situation. Di ba si Jesus ang laging pinapagalitan yung mga Pharisees and Sadducees? Kaya nga mismo yung mga Pharisees and Sadducees, lagi siyang hinuhusgahan kapag kasama niya yung mga makasalanan. Iba ang trato ni Jesus sa makasalanan. Because Jesus knows the truth. The sinners needs a doctor. The sinners needs a savior. But you, Christian, you need a teacher. And a teacher always rebuke, correct, and heal. Kaya tayo po'y manalangin, hindi ko na po, alam kong kayo pupunta pa sa inyong kanya-kanyang gawain ng Happy Mother's Day. But always remember this. Huwag tayong magbago. Kung ikaw ay masama, magbago ka. Pero yung pananalig mo sa Panginoon at pagmamahal mo sa Panginoon, dumaan ka man sa anong sitwasyon ng iyong buhay, magpatuloy ka sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, kahit anong mangyari, hindi nagbabago ang tingin niya sa iyo. May pagkukulang siya, hindi niya tinitingnan yung pagkukulang mo. Ang tinitingnan niya, yung nagawa ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya huwag kang mahiyan lumapit sa ating Panginoon. Laging merong pag-asa. Laging meron at bago ang sariwa na anointing ng ating Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang masatisfied na paulit-ulit na yun na lang pagpapalang tinatanggap mo. There is this one story before I end. Magtatapos na ako, Brother King. Itong palakang ito, nalaglag sa tinatawag na balon. Enjoy na siya. For so many years of his life, enjoy na siya na hanggang doon. Hanggang sa dumating ang malakas na ulan, umapaw ang balon. Nang nakita niya, nang hinayang siya sa kanyang buhay, na bakit siya nag-enjoy sa balon kung meron naman palang dagat sa gilid ng balon. Huwag niyo i-complicate ng sabi ng salita ng Diyos, godliness with contentment is great gain. Yes, be thankful in every season. Pero hindi pwedeng manatili ka sa ganon. Magalit ka sa kahirapan, magalit ka sa sakit, huwag kang magagalit sa asawa mo. Yan ang tatandaan. Magalit ka na sa lahat. Kay Satanas ka magalit. Pero huwag sa kahirapan. Lagi mong tatandaan,
sa ating pagsasara. Basahin ko lamang po na mabilis. In Revelations 21, this is your authority in Christ. In Revelations 21, verse 1, pwede po bang basahin po natin? In Revelations 21, in Revelations 20, verse 1 to 3. Revelations 20, verse 1 to 3. Ito ang otoridad mo eh. Hindi ka dapat natatalo ng kaaway. Hindi ka dapat napapabagsak. Ang sabi dito, and I saw one angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon that had an old serpent, which is this devil, and Satan and his companions bound 1,000 years. In verse 3, and cast him into a bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more. Tandaan mo kapatid, anak ka ba ng Diyos? Mas mataas ang pagkalikha ng Panginoon sa iyo kaysa sa anghel. Kung si Satanas kayang-kayang igapos ng anghel, mas lalong kayang igapos mo. Tingnan mo sa Psalms 82. My brother, my friend, you are God. Ikaw ay Diyos. Pero yung pagka-Diyos mo, hindi ka pantay ng ating Panginoon. Ang sabi sa Psalms 82, you are a child of the living God, so you are God. But you will die like a man. Kaya kung alam mo lang ang otoridad mo, by just one word, in the name of Jesus Christ, everything will change. You combine the faith with the name of Jesus Christ, and you will see an incredible turnaround in your life. Kailangan tapos na yan ngayong umaga ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa iyong mensahe na pumapasok at bumabasag sa kanilang buhay o mga bagay na hindi kaugmay ng tinatawag na iyong pangarap sa kanila. Tulungan mo po sila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan ito, maisabuhay ito, at malakaran ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sila'y lumakad na buong katapangan na dalhin ang iyong ebanghelyo, Panginoon. That they will never be the same again, Panginoon. Hindi na sila magiging kagaya ng kahapon that they are fearful, but today, O God, they will be walking in bold faith, O God, declaring your goodness. At makita sa kanilang buhay ang kalakasan, ang haba ng buhay, ang kayamanan, ang kaunlaran ng katagumpayan, because this is your wonderful plan for us, O God. Kaya huwag mong hayaan na manakaw ito ng kaaway because you know the truth.